Proyekto Helmo. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Esme. Tubong Davao. Ako ang panganay na apo ni na Lolo Pedrito at Lola Tere. Bali ang ibabahagi kong kwento ngayon ay minsan nang naikwento sa akin ni Lolo Pedrito. 12 anyos ako nang minsang may tanong ko kay Lolo kung saan niya nakuha ang malalaking peklat niya sa dibdib at braso. Sobrang laki kasi ng mga yon. Tapos may kiloid pa. Para bang napaso tapos naging peklat. Hindi ko makakalimutan yon. Huminga muna ng malalim si Lolo. Tapos ay tinitigan niya ako ng maigi. Tinanong muna niya ako kung matatakutin daw ba ako noon. Hindi kasi umano pwedeng ikwento sa mga taong matatakutin yung dahilan kung bakit siya nagkaroon ng peklat na ganon. Bagamat naguguluhan ako sa sinabi ni Lolo, ay mas pinili ko na lamang na sabihing hindi ako matatakutin. Gustong-gusto ko kasing malaman ang dahilan kung bakit siya may ganong peklat. Ang sabi ni Lolo ay may malungkot na alaala umano ang peklat na yon sa buhay nila ni Lola Tere. Halata nga dahil habang nagkikwento siya, ay nagsisimula ng mangilid ang mga luha sa mata niya. Noong mga panahong yon, iilan pa lamang ang bahay dito sa barangay namin. Wala silang kapitbahay dahil nasa pinakadulo sila. Yung pinakamalapit na bahay umano sa bahay nila ay mga nasa mahigit 50 metro ang layo. Yun ang mga panahong talamak sa lugar nila ang mga aswang. Dahil may iilang pamilya ng mga aswang ang mismong nakatira doon. Sa katunayan, ay kinatatakutan at pinangingilagan umano ng ibang tao ang barangay kung saan nakatira sina Lolo. Gustuhin man umano nilang lumipat noon, ay hindi pwede dahil naroroon ang kabuhayan nila. Meron silang malawak na lupain doon na kanilang sinasaka. Marami rin silang mga pananim na gulay at prutas na kanilang ibinababa sa bayan. 2 buwan pa lamang umano noon ang panganay nilang anak na si Tio Benedicto. Akala ko nga ay si Papa ang tinutukoy niyang panganay nila dahil sa pagkakaalam ko, si Papa ang panganay. Yun kasi ang nakalakihan ko. Isa pa, hindi ko pa nakita kahit kailan si Tio Benedicto. Ni hindi ko rin naririnig ang pangalan niya. Ayon kay Lolo, isang gabi, may narinig umano silang mga asong umaalulong sa paligid. Medyo kinakabahan na umano siya noon. Dahil kadalasan, tuwing aalulong ng ganon katagal ang mga aso sa paligid ay may nakikita silang mga katakot-takot na nilalang. Tulad ng mga aswang o maligno. Dali-dali umanong ipinasara ni Lola Tere ang mga bintana ng kanilang kubo noon. Noon umano ay gawa lamang sa sawali na galing sa buho ang mga bintana. Meron lamang itong alambre sa gitna na magsisilbing pasukan ng mahabang kawayan na magsisilbing seradora o kandado. Ang mga bubungan naman nila ay yari lamang sa mga pinagsama-samang talahib o kugon. Lalo umanong lumakas sa mga alulong at maya-maya ay nagsimula na ring umiyak ng ubod ng lakas si Tio Benedicto. Hindi umano nila ito mapatahan kahit pilit nila itong pinapadede. Yung iyak doon ito ay tila ba iyak ng isang batang takot na takot. Napasigaw si Lola nang marinig niyang may umaangil sa mismong ilalim ng kanilang kubo. Dahan-dahan umano na hinawi ni Lolo ang banig.
Saka siya sumilip sa pagitan ng mga siwang ng kawayan na nagsisilbi nilang sahignon. Itinapat umano ni Lolo ang gasera sa butas para mas makita niya yung nilalang na nasa ilalim ng kanilang kubo. Nagulat siya nang makita niya ang isang malaking baboy ramo na kulay itim. Nagliliyab umano ang mga mata at ang buntot nito. Akala ni Lolo noon ay may nasusunog sa ilalim ng kubo, pero nang pagmasdan niya itong maigi, ay nakita nga niya ang hindi pangkaraniwang baboy ramo na yon. Dahan-dahan umano na nagtungo sa kusina si Lolo para kumuha ng isang dakot na asin. Sinamahan pa niya ng abo na kinuha naman niya sa kanilang kalan. Pagbalik ni Lolo, muli siyang sumilip sa ilalim at gayon na lang ang pagkabila niya nang makitang naging asong itim yung baboy ramo na yon. Pero ganun pa rin umano naman ito. Nagliliyab din ang mga mata at ang buntot nito noon. Ibinubod niya ang asin sa pagitan ng mga sahig kung saan nakatapat ang aswang na nag-aanyong hayop. Umaangil ito. Umatungal nang dumapo ang asin sa balat niya. Pagkatapos ay nagtatatakbo ito papalayo, sumuot sa mayabong na damuhan. Buong akala umano nila ay tuluyan nang umalis sa mga umaaligid na nilalang. Kahit papano, napanatag na umano sila noon. Dahil tahimik na ang paligid at tumahan na rin sa pag-iyak ang bata. Payapa silang natulog, pero makalipas lamang ang 3:00 ng madaling araw, muli silang nagising dahil sa palahaw na iyak ni Tio Benedicto. Unang nagising si Lola Tere. Nakapikit umano siya noon habang kinakapa sa tabi niya ang bata. Napamulat umano siya nang hindi niya ito makapa. Wala ito sa tabi niya. Napasigaw siya ng malakas nang makita ang mabalahibong nilalang na may matutulis na pangil. Naroroon ito mismo sa loob ng kanilang silid. Hawak-hawak nito ang umiiyak na sanggol. Napabalikwas si Lolo nang marinig ang sigaw ni Lola. Maging siya ay nagulat nang makita ang isang aswang na may katakot-takot na wangis nun. Malaki ang bibig nito, puno ng matutulis na ngipin. Nanlilisik ang mga mata habang nakatitig sa may sanggol, na para bang takam na takam ito sa bata. Sa gulat ni Lolo ay dali-dali niyang sinunggapan ang nilalang kahit pa hindi hamak na mas malaki ang katawan ng nilalang na yon. Nabitawan ito si Tio Benedicto, pero nabutas na pala nito ang ulo ng sanggol gamit ang kanyang kuko. Kaya pala bigla itong nanahimik at hindi na muli pang umiyak. Napahagulgol na lamang si Lola nang makitang bumubulwak na palabas ang dugo sa bumbunan ng kanilang kaawa-awang sanggol. Dahil 2 buwan pa lamang ito noon ay sadyang malambot pa ang bungo nito. Kaya naman tagos hanggang sa utak ang sugat na mabilis na ikinasawi ng sanggol na yon. Sa mismong harapan nilang dalawa ni Lolo nalagutan ng hininga si Tio Benedicto. Buong lakas na nilabanan ni Lolo ang nilalang na yon. Nakuha pa niyang kumuha ng itak para may paipanlaban dito. Pero kakaibang aswang na ito. Yung laway nitong berde ay mistulang asido. Lahat ng mapatakan ng laway niya nasusunog. Marahil yun o mano ang ginamit ng aswang na yon para makapasok sa may silid. Hindi raw kasi ito sa bintana dumaan dahil maayos pa rin ang pagkakandado ng bintana nun. Pati na rin ang pinto. Nang mapatingala sila sa may bubungan ay may parte roon na butas kung saan parang sinunog yung mga talahib.
Hindi na raw nila alam kung anong klase o uri ng aswang ang sumalakay sa kanila. Doon pa lamang umano sila nakakita ng ganung nilalang na bumubuga ng laway na tila ba mainit. Sobrang lakas umano ng nilalang kaya napaibabawan niya si Lolo. Ilang malalim na kalmot ang natamo niya sa kanyang mukha at miski. Pero ang pinakamasakit niyang natamo ay ang malaking paso sa kanyang dibdib na binugahan ng laway ng nilalang. Halos mapatid umano ang mga litid niya sa kakasigaw dahil sa hapdinon. Itinaas ng aswang ang kamay nito. Ipinakita ang matulis niyang kuko. At nang akmang ibabaon na niya sa dibdib ni Lolo, biglang natigilan ang nilalang. Umangil ito at nagpagulong-gulong. Labis itong nasaktan matapos sabuyan ni Lola ng asin sa mukha. Gigil na gigil umano si Lola habang walang tigil niya itong sinasabuyan ng asin na hinaluan pa niya ng abo. Nang hindi na raw makatiis ang nilalang, ay sinira nito ang bintana at lumabas doon. Pero bago ito lumabas ay nagawa pa nitong bugahan ng laway si Lola. Pero humarang si Lolo, kaya ang braso nito ang napuruhan. Nung umalis ang nilalang ay mas lalo niyang naramdaman ang sakit. Hindi dahil sa mga natamo niyang sugat kundi nakita niyang sinapit ng kanilang panganay. Mga 4:00 ng madaling araw, sinubukan pa nilang itakbo sa pagamutan si Tio Benedicto. Pero sa daan pa lang, nagbago na ang kulay ng sanggol. Naging maputla na ito at mangitim-ngitim na dahil sa kawalan ng dugo. Alam na naman daw nila na sa bahay pa lang wala na itong buhay, pero nagbabaka sakali pa rin sila na magkaroon ng himala at magawa siyang isalba ng mga doktor. Sakay ng kanilang kalabaw, mahigit 1 oras bago sila nakarating sa malapit na pagamutan. Mas lalong gumuho ang mundo nila nang sa bibig na ng mga doktor nang galing na wala na umanong pulso ang sanggol at hindi na ito maisasalba pa. Tanging ang mga natamong sugat at paso na lamang na natamo ni Lolo ang binigyang pansin at ginamot ng mga doktor. Maging ang mga yon ay nagtataka kung ano ang nangyari sa malalaking paso at malalalim na sugat ni Lolo. Nang sabihin ni Lolo na aswang ang may gawa nun, may iilang naniwala, lalo na yung mga nurse na nakatira malapit sa barangay ni Lolo. Pero yung doktor na tumingin, hindi naniwala, gawa nga ng hindi naman nila pinaniniwalaan ng mga aswang dahil hindi naman yun yung pinag-aaralan sa siyensya. Makalipas ang ilang buwan ay tuluyan na raw naghilom ang mga sugat at yung malalaking paso ni Lolo. Naging malaking peklat na lamang ang mga yon. Pero ang sugat sa puso nilang dalawa ni Lola, dinala nila hanggang sa pagtanda. Sa tuwing makikita umano ni Lolo ang kanyang mga peklat, ay muling nananariwa sa kanyang isipan ang araw na nawala ang kanilang mahal na panganay. Madalas pa umano nilang sinisisi ang kanilang mga sarili dahil naging pabaya umano sila. Kung hindi raw sana sila natulog ng mahimbing ay hindi mangyayari yon kay Tio Benedicto. Hindi rin sana magkakaroon ng malalaking peklat si Lolo na kung ituring niya ay sumpa ng nakaraan. Makalipas ang 3 taon na ipinagbuntis ni Lola si Tatay. Nung araw na yon ay nakalipat na sila ng bahay. Nanirahan sila sa mataong lugar. Ibinenta nila ng mura ang lupa nila para magamit silang pera sa panimula ng kanilang paglipat. Nilisan nila ang lahat. Pilit nilimot ang alaala ng lugar na yon. Tanging ang mga peklat ni Lolo sa dibdib at sa braso ang marka ng alaala na yon. Isang mapait na alaalang hinding-hindi mabubura. Ang markang
magpapatotoong tunay ang mga aswang.